tayo sa Siargao. Maraming pwedeng gawin. O kaya pwedeng wala rin gagawin. You can have pleasant situations in this island paradise. Best of both worlds. Ika nga. Sa lugar na pupuntahan natin ngayon, wala tayong masyadong gagawin. This time, we will visit one of the most popular places at talagang inaabangan ng paglabas nito. Kailangan alam mo yung timing. If malilate ka lang ng 1 hour or 2, sabi nga nila, you will miss the whole experience. Let's visit Magpupungko Rock Formation. It's a 45-minute road trip from General Luna. Madadaanan ulit yung scenic road ng Coconut View Deck. Some people who choose the organized land tour, kasama yon at yung Tayangban Cave and Maasin River. Last 2019, we get to visit Maasin River with some of our friends, Lars, May, and Angel. There's a swing and a bent coconut tree in Maasin River kung saan pwede kang mala-ala Tarzan for the day. Then, jump to the water. We took a canoe with a guide to their cute secret blue lagoon. This time, we just passed by Maasin River. Nawala na rin kasi yung coconut swing nito at pinalitan na ng diving platform. Ngayon, let's start our DIY land trip version 3.0. Ang advantage sa DIY, hawak mo yung oras mo, you get to customize your tour. We started at 10 a.m. Then upon checking out sa Siargao Tropic Hostel, which later on i-review natin, we met a beautiful and adventurous young couple, Denz and Ange. Hashtag Sana All. Together, we go to Magpupungko Rock and Tidal Pools. Pagpasensyahan nyo na yung video ni Edlin, hindi kasi sanay itong si Madam mag-backride sa motor. And here comes our kakambal na ulan. Napapansin lang namin kapag papunta na kami sa aming destination, madalas may dumadaang ulan. Pero tumitigil din. Meron yatang balat sa puwet yung mga kasama ko, ayaw lang nilang umamin. We arrive in Magpupungko Tidal Wave Pool. So, pagpasok mo sa entrance nila, actually, bago ka lumiko, galing sa highway, may registration, meron slip sila na ibibigay, and then, babayaran mo dun sa may entrance. 60 pesos per head, plus 5 pesos na toll fee para sa motor, 20 pesos sa vehicle, ganon. So, when we get here, umuulan siya. Sabi nila, maganda pumunta sa Magpupungko Tidal Wave kapag low tide. So, low tide ngayon, kaso nga lang, umuulan. Kaya, yung mga kasama ko natakot baka bigla daw silang anured. Ayun. So, may mga tao dun sa Tidal Wave pool. Ano dun yung pupuntahan na area. May mga tao na nandoon ngayon kasi may mga lifeguards naman. Kaso nga lang, umuulan. Kaya, dito muna kami tumambay. So, nagla-lunch kami sa area na yan. Doon yung mga kasama ko. Pangalawang beses na namin pumunta ngayon. Kasi, nung isang araw, high tide naman, papunta kami. So, hindi maganda kasi kapag high tide kasi malakas yung current. So, hinihintay namin na tumigil yung ulan. Sana gumanda yung weather mamaya. Nakaharap ang Siargao sa Pasifiko kaya all throughout the year hinahampas ito ng mga malalakas na alon. Rock formations were created. And it's amazing that natural rock pools were also formed. Yung mga rock pools na yan are exposed during low tide kaya you need a perfect timing.
Sige, ako naman Yun lang, dahil this is a rock formation, mag-ingat sa mga bato. Na-enjoy namin masyado mag-swimming at tumambay sa area. Hindi namin namamalayan na meron na kaming mga gas-gas sa binte, sa braso, and meron sikit sa noo. Yarn, sige, Lola. Bay pa? 4 pa. Ano Kuya. oras yung high tide, kuya? Ano oras? Alas 4. Ano, kita mo, nadagdagan na naman. Ang dami ng gas-gas. Sabi ko ng gas-gas sa bato ko. Yan, remembrance mo dito sa amin. Pag nakita nyo yan, alaala nyo yan. Ito, yung Siargao to eh. Yung kapalala na Siargao. Epic star has a story. Tapos meron pa dito. Ano ginagawa ko? Sumisid ako. Hindi ko alam. Nasa ko yan. Ayun na, magsasalubong na sila. Sige. Dinadala ko dito. Kulang. O, tama na. Tignan na natin kalokohan na to. That's it! Bumalik na kami sa aming accommodation. Today is supposed to be our flight back to Manila, pero iba ang hatak ng Siargao. We rebook our flight and choose to extend for more few days. Accommodation review naman tayo ngayon. Siargao Tropic Hostel. They have parking for motorcycle and meron din silang reception area. Meron din silang CR that you can wash your feet, lalo na kung galing ka sa beach, may dala kang buhangin, para nga naman, pagpasok mo sa room mo, hindi ka na magkakalat ng buhangin sa sahig. So, we booked a family villa. The room is good for 8. We booked it for 2 nights. Their rate for us is 300 per head or 1-2 per night para sa aming 4. And meron din sila ditong recreation area. Pero currently, they are renovating and adding more rooms. Ayun. So, going back, ito na naman. May minor issue na naman. A day before our check-in date, the owner called saying that the room were being occupied by a big family who wished to extend their stay. But he got a deal for us. He will upgrade our room with a minimal fee of 200 pesos. Imagine we get these 2 rooms for 1,300 per night instead of 2,400. So, dito kami ni Edlin, dun si Jenly and Kate. So, what's nice about their rooms ay very comfy. And then, pagpasok mo, ito may hagdan. You can leave your slippers here. Tapos, meron siyang area dito. Noong nakaraan, meron ditong table. Parang dito pwedeng kumain kasi bawal nga kumain sa loob. Pero pinasok namin yung table kasi workation nga to, diba? Workation. Ayan. Tapos, pwede kang maglagay dito ng mga damit na basa para pwede mo siyang patuyuin. Ang ingay ng kasama ko. Kasi nag-workation nga siya. Kausap niya yung kanyang mga office mates. Ayan. Tapos, Oy, patingin daw ng kasama ko. tapos, Ito, ay, friend ko. nagbo-vlog. Please like and subscribe! 4 kami, nandun sa kabila. Ayun. So, tapos yung area na to, kanina kausap ko yung caretaker nila. Yung area na to is ginagawa pala, pero bukas meron na siyang booking. Sasend ako ng group. Ayan. Tapos meron silang kitchen area doon. Basic necessities, lutuan, merong rice cooker, and then water refill. Free lang yung water refill. Pwede rin may ref sila doon. Pwedeng maglagay ng mga pagkain na binili nyo, pwedeng seafood, ganun, or yung mga leftovers, and then, pwedeng iwanan na lang doon. And meron silang table din doon. Table area. Which is maganda. Maganda yung room dito. Actually, I didn't expect na ganito pala siya. Kasi, hindi siya ganon ka-enticing sa picture na sinad sa akin. Kaya, ang naging
naging decision namin is magstay lang muna dito ng 2 nights. And then, sabi namin, gusto namin mag-extend for another 3 nights. Yun nga lang, fully book na yung lugar nila. Ayun. So, gawa natin to ng review. Ito pala. Yung kanilang room, which is malamig, meron siyang aircon. May space yan. Medyo magulo yung mga gamit namin. Ayan. Magulo yung mga gamit namin. Ayan. Tapos, comfortable yung bed. Malambot. Malambot yung bed nila. Ayan. Spacious yung lugar. Dito kami nag-work actually last night. Yan sa table na yan. Ayan, tapos ito yung kanilang aircon. Meron silang mga cabinet, which is maganda kasi pwedeng paglagyan ng mga damit mo. Hindi mo na kailangan mag-open ng maleta every time na nag-aayos ka or kukuha ka ng gamit. Pwede mo na siyang ilagay dito. Ayan, which is maganda rin kapag long-term yung stay mo. Actually, yung sa harap daw sabi, fully booked until December. And ngayon is November 25, I think. Tama, November 25. Ayan, ito yung CR nila. Ang kinaganda sa CR nila, meron silang hot and cold shower. Malinis yung CR. Walang amoy, hindi siya mapanghi. Ayan. And then, syempre, nasa island tayo, naliligo, nababasa, kailangan natin mag-ayos ng maglaba, mag-ayos ng mga meron silang balde, ang laking tulong sa akin yan. Kasi lagi ako naglalaba. Kasi ayokong mag-impake ng mababahong damit. Ayun, ayan, si Edlin, kausap niya yung kanyang mga office mates, chine-check niya yung kanyang mga team members, kasi boss yan eh. Ayan, so yun. Masasabi ko dito is maganda, malinis, mabango, and yun lang, medyo ginagawa pa kasi yung place, kaya medyo maingay. Pero kapag gabi, wala namang workers na gumagawa. Pero so far, maganda to. And kung mag-i-stay kami sa Siargao, mas pipiliin kong mag-stay dito ng matagal. Sayang nga lang kasi fully book na sila. Gusto naming mag-stay, mag-extend hanggang Sunday. Pero wala, fully book na sila eh. Pero nilipat kami nung owner sa isa niyang property. Sabi, mas okay din yun for workation kasi nga malakas yung signal. Eds, ano masasabi mo sa accommodation natin dito sa Siargao Tropic Hostel? Mas okay dito, maganda, affordable, tapos malamig yung aircon. Malamig. Ano naman, malapit naman siya dun sa beachfront. Kahit hindi siya beachfront, madaling lakarin or mag-tricycle. Yan, galing. So nag-enjoy siya dito sa accommodation. Nag-stay kami dito. Ngayon half day lang yung tour na gusto namin. Kasi nga may work din yung kasama namin. Puntahan natin yung si Jenly and Caitlin. Ayan. So dito naman sila sa kabilang room. Supposedly doon nga kami sa bigger room magkakasama kami. Pero since may nag-adjust nag-stay ng matagal yung isang guest and mas marami sila, nadagdagan sila. So, imbisa dito sa dalawang room, silipat sila doon. Kasi yung room na yun is good for 8 yung nirentahan namin nung una. And then, kinausap kami nung owner na very approachable naman. Sinabi niya na lipat na lang kami ng 2 rooms instead of 1. Tapos, upgraded yung mga rooms namin. And nag-add lang kami ng 200 pesos for 2 night stay. Ayan. So, pasukin natin. I-raid natin ang bahay. Hoy! Hoy! Hello! Good morning! Ready na kayo? Ready na kayo? Ay, hindi mamaya na naman. Ayan. So, si Jenly and Caitlin, welcome to my vlog. Welcome viewers. Please like and subscribe. Like and subscribe. And we transferred to another homestay on which we love the most, the Asterias Backpackers Siargao. And nakapagluto ako ng dinner for everyone kasi meron silang kitchen.